Unang ginamit ng Amerika ang kanilang lihim na sandata. Balitang ikinagulat ng buong mundo ngayon, ngunit nagpapaliwanag kung paano nagawang madaling masakop ng Estados Unidos ang diktador ng Venezuela na si Nicolas Maduro. Ang paboritong dyaryo ni Donald Trump, New York Post, ay nagsabi na may impormasyon sila mula sa White House. Sa isinagawang operasyong militar sa Venezuela noong ika-3 ng Enero, gumamit ang Estados Unidos ng isang makapangyarihang lihim na sandata na nagbigay daan upang manyutralisa ang parehong mga sundalo at kagamitang militar ng panig ng Venezuela. Ayon umano sa isa sa mga tauhan ng seguridad ni Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela, sila ay naparalisa ng isang uri ng sandatang may tunog at hindi nila nagawang labanan ang mga espesyal na puwersa ng Amerika. Sinasabing unang lumitaw ang mga hindi kilalang drone sa ibabaw ng Caracas na nagsimulang mag-jam ng radyo at komunikasyon ng militar ng Venezuela. Pagkatapos ay malayang nakapasok ang mga helikopter ng militar ng Amerika sa himpapawid ng Caracas. At sa sandaling iyon, ang seguridad ni Nicolas Maduro ay tinamaan na ng hindi kilalang sandata at hindi na nila kayang pisikal na lumaban. May lumabas ding bersyon na binayaran lang ng White House ang mga tao sa paligid ni Maduro. Pero kalaunan, sinabi ng Ministro ng Depensa ng Venezuela na si Vladimir Padrino Lopez na ang mga sundalo mula sa seguridad ni Maduro ay lumaban at karamihan sa kanila ay napatay. Bukod pa rito, may ebidensya na nagpadala ng mga puwersa ng hukbo sa sentro ng Caracas at ang mga runway ng paliparan ay hinarangan. Ayun. Sinubukan ng mga militar ng Venezuela na lumaban pero nabigo sila. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang bagong bersyon ng Super Sandata ng Estados Unidos. Ako si Alexi Pechi. Tatalakayin natin ang paksang ito, pero bago magsimula, mag-subscribe, mag-like at mag-komento muna kayo sa episode na ito. Malaking tulong ito sa pag-share ng content sa YouTube at lubos akong nagpapasalamat. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami nagpo-post ng mga bagong balita agad. Ngayon, iniulat ng New York Post mula sa isang saksi na nagsabing gumamit ang Estados Unidos ng makapangyarihan at misteryosong sandata na halos nagpahinto sa mga sundalong Venezuelan nang mahuli si Nicolas Maduro. Dumugo ang kanilang ilong at ang ilan sa kanila ay nagsimulang magsuka ng dugo. Ikinuwento ng isa sa mga gwardiya ni Nicolas Maduro kung paano winasak ng mga tropang Amerikano ang daan-daang mandirigma nang hindi nawawalan ng kahit isang sundalo gamit ang mga teknolohiyang hindi niya kailanman nakita o narinig. Ngayon, ilalahad ko mismo ang sinabi ng mandirigma mula sa seguridad ni Presidente Nicolas Maduro ng Venezuela. Tatawagin ko siyang bodyguard para sa madaling pagtukoy. At ang nagtatanong naman ay ang interviewer. Magsasalita ngayon ang bodyguard. Noong araw ng operasyon, nagbabantay kami pero biglang namatay lahat ng aming radar system nang walang paliwanag. Ang sumunod na nakita namin ay mga drone, napakaraming drone, lumilipad sa ibabaw ng aming mga posisyon. Paano kami dapat tumugon dito? Interviewer: ano ang nangyari pagkatapos? Paano naganap ang pag-atake, tagapagbantay? Pagkatapos lumitaw ang mga drone, may dumating na ilang mga helikopter. Pero kakaunti lang sila. Sa tingin ko, hindi hihigit sa 8. Sa video nga, 9 ang nabilang ko. Mula sa mga helikopter na iyon, bumaba ang mga sundalo. Pero kakaunti rin sila, siguro mga 20 lang. Pero ang mga taong ito ay napaka-advance ng gamit. Hindi sila katulad ng kahit sino sa mga nakalaban namin dati. Interviewer: doon nagsimula ang labanan. Tagapagbantay: oo, pero isa iyong totoong masaker. Daan-daan kami, pero wala kaming laban. Bumaril sila ng tumpak at mabilis. Parang bawat sundalo nagpaputok ng 300 bala bawat minuto. Wala kaming nagawa. Interviewer: hindi ba nakatulong ang sarili ninyong armas? Gwardya: wala silang naitulong, hindi lang kasi armas ang usapan. Sa isang bahagi, gumamit sila ng kung ano, di ko alam paano ilarawan. Parang napakalakas na tunog na alon iyon. Bigla kong naramdaman na parang sasabog ang ulo ko mula sa loob. Lahat kami ay nagdugo ang ilong. Ang iba ay nagsuka ng dugo. Bumagsak kami sa lupa at hindi na makagalaw. Interviewer: nakalaban ba mga kasama mo? Tagapagbantay: hindi! Yung 20 tao na yon, kahit walang sugat, nakapatay ng daan-daan sa amin. Wala kaming pagkakataong labanan ang kanilang teknolohiya at armas. Sumpa ko, ngayon lang ako nakakakita ng ganoon.
Hindi kami makabangon matapos ang tunog ng sandata o kung anuman yon. Interviewer. Sa tingin mo ba dapat pag-isipang mabuti ng ibang mga rehiyon bago makipagkonflikto sa mga Amerikano? Tagapagbantay. Pinapayuhan ko ang sino mang gustong makipagdigma sa Estados Unidos. Hindi nila alam ang kakayahan nito. Pagkatapos ng nakita ko, ayoko nang mapunta pa ulit sa kabilang panig ng labanan. Mas mabuting huwag mo silang kalabanin. Interviewer. Ngayon na sinabi ni Trump na kasama ang Mexico sa listahang iyon, sa tingin mo ba magbabago ang sitwasyon sa Latin America? Tagapagbantay. Siguradong sigurado, pinag-uusapan na ito ng lahat. Ayaw na ng kahit sino na maranasan ang pinagdaanan namin. Ngayon, magdadalawang isip na ang lahat dahil ang nangyari ay nagbago, hindi lang sa Venezuela kundi sa buong rehiyon. Ayon sa opisyal ng kagawaran ng panloob na ugnayan ng Venezuela, humigit kumulang 100 miyembro ng puwersang pansiguridad ng Venezuela ang nasawi sa pag-atake noong Enero 3. Sinabi ng Cuba Zoo Park na 40 mandirigma nila ang namatay, kaya 140 na ang kabuuang bilang. Hindi pa malinaw sa opisyal na tala kung alin sa mga insidenteng ito ay dulot ng mahiwagang sandata. Ngunit nais kong banggitin na matagal nang sinasabi sa intelihensya ng Amerika na matagal nang may teknolohiya ang Estados Unidos ng tinatawag na sandata ng nakatuong enerhiya. At isa sa mga source mula sa intelihensya ang nagsabi sa New York Post na may ilang sistema na talagang kayang magdulot o kahit papaano ng ilan sa mga sintomas na binanggit ng militar ng Venezuela. Kasabay nito, agad na lumitaw ang tanong kung bakit hindi nagpakita ng paglaban ang hukbong sandatahan ng Venezuela. Agad lumitaw ang teorya ng suhulan sa unang minuto na siyang pinakalohikal. May mga ulat na ang kasalukuyang Pangulo ng Venezuela na si Delcy Rodriguez at ang kanyang kapatid ay maaaring nagkaroon ng lihim na negosasyon sa mga Amerikano bago pa man mahuli si Nicolas Madonna. Pero hindi nito binabago ang totoo na sinubukan ng militar ng Venezuela ipatupad ang plano ng depensa laban sa posibleng paglusob ng Amerikano. Halimbawa, sa paliparan at sa airbase malapit sa Caracas, hinarangan nila ang mga runway. Agad nilang pinaalis ang mga eroplano at inilagay ang mga ito sa runway para harangan ito. Ayon sa ulat ng Ministro ng Depensa ng Venezuela na si Vladimir Padrino Lopez, ang mga sundalo mula sa seguridad ni Nicolas Maduro ay lumaban at karamihan sa kanila ay napatay. Nagtagumpay silang tamaan ang isa sa mga helikopter at sugatan ang ilang miyembro ng American Special Forces. Pagkatapos ng pag-atake, dumating ang hukbo at mga armored vehicle sa sentro ng Caracas at nagdala ng reserba. Ngunit tapos na noon ang operasyon ng hukbong Amerikano. Karapat-dapat ding banggitin ang mga aksyon o mas tamang sabihin, ang kawalan ng aksyon ng Venezuelan Air Defense. Base sa mga video, agad na patahimik ang air defense ng Caracas at mga kagamitan para sa depensa at pagtukoy ng target sa himpapawid sa unang minuto ng pananakop. Halimbawa, nawasak ang mga radar sa mga mataas na lugar sa ibabaw ng lungsod at ang mga launcher ng BOC Air Defense System. Ang division ng Long Range Air Defense System na S-300 na nakaposisyon mga 100 kilometro sa timog ng Caracas ay nalito dahil sa panghihimasok ng mga puwersa ng Amerika sa electronic warfare. Sinubukan ng mga sundalo ng hukbong sandatahan ng Venezuela na gamitin ang Igla-S Portable Air Defense Missile System mula sa mga Ruso nang hindi bababa sa isang beses. Hindi tinamaan ng missile ang target at sumabog lang ito sa burol sa taas ng lungsod. Maaaring dulot ng epekto ng sorpresa at hirap sa pamumuno dahil sa electronic warfare ng mga Amerikano ang kakulangan ng paggamit ng Portable Air Defense Missile System. Posibleng pinutol ng mga Amerikano ang komunikasyon ayon sa Venezuelanong sundalo. Noon, ginagawa ng Estados Unidos ang pagpapabagsak at pagdakip sa mga pinuno ng estado, pati sa mga bansa sa Karagatang Caribbean. Hindi mo na kailangang lumayo pa. Noong 1983, sinakop ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos ang kakaibang bansa na Grenada at noong 1989, 1990 pinabagsak at dinakip ng Estados Unidos ang aktwal na diktador ng Panama na si Manuel Noriega. At sa parehong pagkakataon, nagsagawa ang Estados Unidos ng mga operasyong militar na sinamahan ng mga operasyon, labanan sa kalsada, mga kaswalti sa mga sundalo at sibilyan, malawakang pagkasira at iba pa. Pero sa pagkakataong ito, wala sa mga iyon ang nangyari. Kaya naman naiisip ng ilan na maaaring gumamit ang Estados Unidos ng isang bagong uri ng sandata dahil sobrang pulido ang buong operasyon. Mga kaibigan,
Sa tingin ninyo ba posible na gumamit ang militar ng United States ng sandatang may kinalaman sa tunog? O naniniwala kayong nagbayad lang sila para suhulan ang mga tao kay Maduro? Ilagay ang inyong opinyon sa mga komento sa ibaba ng video. Dito ko natatapusin. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng kahit anong donasyon, sa pamamagitan ng mga link at detalye sa description ng video na ito o gamit ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Ang mga subtitle ay nilikha ni Dimatorsok.